beloved, Boss Mike Cervera. Naloko na. Pasok. Ng kapatid niya, hindi siya pinasama. Initsapwera siya. Oh. Kumbaga may alitan sa loob. Nung nanalo na, itsapwera pa rin siya. Oh, kita nyo ha, kinikwento na babanatan na rito, si Manang Aimee ko! Naloko na. Nakakainis ka Manang Aimee kasi. Oh, tuloy. Kaya if you will notice, may mga issue bumabanat siya sa administrasyon. Under the guise na, my brother gusto kong magtagumpay siya. So forth and so on. Number 3, re-electionista siya. O, kung ikaw re-electionista, tatakbo ka ngayong 2025. Itsapwera ka sa administration party. Saka, Hindi! Naloko Alam mo na. lang yun, magkano? Naloko na. Sabi ni Benzel 25, magkano ba bayad mo kay Maharlika Boss Mike? Naloko na. Pare naman, oo. Parang hindi na tumatanggap ng 200. Naloko na. pupunta mo siya. Itong grupo ng Duterte, wala ka na may ibang pupuntahan eh. Hindi ka tatanggapin sa iba. So, Pero what sa do tingin you mo, think of her as an ally? Kita nyo ha, nakita nyo, wala na daw pupuntang iba si Manang Aimee ko. Naloko na. Love na love ko si Manang Aimee ko. Naloko na. Iboto ko pa rin si Manang Aimee mo. Oo. Supposedly of the Dutertes. Do you think she's a sincere ally Yeah. of the Dutertes? Loyal friend of the Dutertes? Yan ang hindi ko masasagot. Yun! Sinasabi ko sa inyo! Di ba? Naloko na. Loyal friend of the Dutertes? Yan ang hindi ko masasagot. Basta ako, ang karanasan ko sa kanya. Kita nyo? Naloko Yan na. ang sinasabi ko sa iyo eh. Narinig nyo? Ngayon, sana maniwala na kayo, J. Moss, ha? Kaso, Yan ang hindi ko masasagot. Basta ako, ang karanasan ko sa kanya. Ano yun? Ano po Anong yun? karanasan mo nga? Karanasan ko sa kanya, hindi maganda. hindi ka! Hindi talaga! Hindi talaga! Hindi talaga magiging maganda kasi alam nyo, huli nyo nang nalaman na pinaglalaroan lang kayo ni Manang Aimee ko! Naloko na. Si Manang Aimee ko, kung tali-talino, Naloko na. madadali nyo. Naloko na. Pakinggan nyo yung mga banat ni Manang Aimee ko. Eto na. Pasok, Manang Aimee. Tirahin mo. Saan na yun? Ito. Bahagi nung hearing kahapon na sinasabi nitong former PIDEA agent na si Jonathan Morales. Talagang yung record skipping nila that after having filed the report, Nandun lang. basta nandun daw sa PIDEA office because he was, I think, dismissed, no? For some reason, wala na siya sa PIDEA. Meron lang silang compilation ng mga folder doon na ano, you would really get the impression, ganong klase ang record skipping ng PIDEA. Kaya ako nagtataka. Ayan na, Manang Aimee. Naloko na. Paliwanag mo yung ha? Yung walang kakwenta-kwenta mong opinion dyan. Naloko na. Tira. Kung nakahabol sana ako, itatanong ko, ano ba yun? Kasi nag-umpisa sila sa Daemon system, na computerized din. At noong 2014, ipinalit ito doon sa Formis system. So, ibig sabihin, papalit-palit sila ng system kasi diskumpiyado sila. At yun nga, mukhang may ibang nag-leak na rin dati. So, gusto ko marinig sana sa PIDEA, ano ba sistema ninyo? Ano bang procedure dyan? Pakinggan nyo maigi yung banat. Inuuwi yung papel ng iba't ibang informant, ng iba't ibang intel agents. Pagkatapos, nakakalat din yung Daemon and Formis na paiba-ibang sistema. Medyo mukhang magulo yung record keeping. Kaya si Senator Bato naniniwala na totoo, authentic daw yung dokumento. Yan si Senador Bato, naniniwala na authentic daw yung dokumento. Kaya tuloy. Pero kailangan, tignan Pero kailangan Naloko na. Bato, makinig ka ha? natin ang maigi
palengke, baka talagang may mga loopholes. Kasi dapat hindi tayo mauwi sa politika, kundi talagang in aid of legislation na improve naman natin ng konti itong mga leaks na to. Alam naman natin ang drug trade, kabigat-bigat at talagang malakihang pera ang pinag-uusapan. So, Senator, Senator, Naloko na. sa kalimunagan ng mga nanonood ngayong gabi. Anong point mo? Naloko na. Walang puntos eh. Mapa kay sa kampo ni Duterte, mapa kampo ni Marcos. Walang puntos. Naloko na. Gets nyo? Walang puntos. Naloko na. Ito na. Alam ko naman maayos ang gagawin. At sang-ayon ako doon kay Senator Cheese. Naloko na. Kita nyo? Sang-ayon siya kay Senator Cheese Escudero. Naloko na. Ano ba yung mga binanat ni Cheese doon? Naloko na. Diba? Kaganda-ganda. Butatang-butata si ano dun eh, si Bato. Na wag nang haluan ng kung ano-anong implikasyon, aligasyon, akusasyon na politikal. Kasi sa hunot dulo nito, iisa lang naman ang ating dapat suriin sa Senado, was the document authentic or not? Yun lang. Kita nyo. Naloko na. Siya lang ang susuriin kung authentic or hindi yung daladalang dokumento ni Bato at ni Kalbo. Naloko na. Diba? Naman yun. Sa pakiwari ni Bato, nagpahiwatig siya, authentic naman daw. So yun lang talaga ang dapat pagsimulan ng investigasyon. Pero Uy, Manang Aimee, magpakita ka na ng totoong kulay kasi nagagalit ang taong bayan sa'yo. Naloko Magpakita ka na. nga sa May 17. Dali. Magsalita ka doon sa entablado. Sabihin mo na ang totoong iyong iyong mga ginawa. Naloko na. Para naman sila'y matuwa. Ganon. Naloko na. tulad ng sinabi ko, hindi ako nakapunti. Nakita ko lang yung maanghang na pananalita ni Apo Morales. Kita mo, maanghang daw yung pananalita. Naloko na. Parang napakasinungaling. Manang Aimee, napakasinungaling. Ganon. Naloko na. So yon mga kababayan, narinig nyo si Manang Aimee. Ngayon, tingnan nyo, pag-aralan nyo yung sinasabi niya. Walang dating, walang mga banat, hindi papabor kay Duterte, hindi rin medyo papabor kay kanino? Kay kapatid. Naloko na. Kasi hindi niya sasabihin yan. Alam naman natin yung sinabi ni parang Chisco. Alam ko naman maayos ang gagawin. At sang-ayon ako doon kay Senator Cheese na wag nang haluan ng kung ano-anong implikasyon. Correct, kasi nga yun ang ginagawa. Walang original, walang pangalan din ang informant, kaya walang hearing dapat. Naloko na. Kung pabor siya kay Cheese, alam nyo na. Diba? Naloko na. Diba? Alam nyo naman yung sinabi ni Cheese. Ano sabi ni Cheese? Wala naman talaga. Pinangaralan lang sino? Naloko na. Si Bato. Anyways, mga boss. Kayo naman din, taong bayan pa rin naman na magpapasya. Diba? Muli, Mike Cerbero po, laging nagpapaalalang, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Sa mga hindi pa nakakapag-like, share, bago umalis, mga kababayan, maliit na bagay yan para sa inyo, pero malaking bagay po para sa amin yun. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss